Umiling si Sandra. Hindi pag-ibig to. Nagkaroon siya ng first love noong high school. Naging kaibigan niya si Calden. Nanligaw ito sa kanya, ngunit dahil bata ay umiwas siya dito. Hindi niya kayang pakibagayan ng sariling damdamin hanggang sa mamatay ito sa isang aksidente nang hindi niya nasasabi ang kanyang pag-ibig. Pinagsisisihan niya ang pagiging duwag sa pagsasabi ng nararamdaman. Hindi na mauulit to. Kapag siya ay muling nagmahal, ay ipagsisigawan niya sa buong mundo. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Maraming naliligaw sa kanya, ngunit wala siyang nagustuhan. Si Jason ang nakita niyang maari niyang maging kasintahan nang hinahanapan na siya ng boyfriend ng ama at ng ibang tao. Ipagpaumanhin mo, Eric, kung malis ako kanina sa bahay mo. Naniniwala ko sa'yo na nagpapanggap lamang kayo ni Sandra. Ani Ariana, umupo sa tabi ng binata. Tinitigan niya ang babae. Ano ang sakit nito? Parang malakas pa to sa kalabaw. Kinuha niya ang cellphone, ayaw niyang abalahin ang dalawa. Nagdatingan ng mga messages niya nang buksan niya ang social media accounts. May mga mensahe mula kay Jason ngunit hindi niya binuksan. Napatingin siya kay Eric, nakangiti ito habang kausap si Ariana. Tumingin siya sa kawalan. Bakit gusto niya ay sa kanya lamang ang mga ngiti nito? Maglalakad-lakad lang ako. Babalikan ko kayo. Aniya, ngunit nagulat siya nang sumunod si Eric kaya napatayo na rin si Ariana. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Gusto ko lang mapag-isa. Nakikita mo yung upuan sa may daungan? Uupo lang ako doon. Tanaw mo naman ako. Napatitig siya sa mata ni Eric. Nakaunawa naman tong tumango. Napatingin to sa cellphone niya nang may tumutunog. Tumatawag si Jason. Mabilis siyang naglakad palayo. Kinansal niya ang tawag ni Jason. Ayaw niya itong makausap. Naupo siya sa mahabang upuang bato na tanaw ang ilog. Malinis ang ilog at sariwa ang hangin. Napapikit siya. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong posibleng mangyari sa kanyang buhay. Sana'y mahuli nang nagtatangka sa kanya ng masama. Huminga siya ng malalim at kumurap ng ilang beses upang pigil ng pagluha. Malakas siya at wala siyang hindi kakayanin. Naramdaman niyang pag-upo si Eric sa kanyang tabi. Nasaan si Ariana? Tanong niya ngunit hindi kumibo ang binata. Kinuha nitong ulo niya at ipinatong sa balikat nito. Pinapalubog ng araw. Bakit naman ang romantic ng paligid? Napatingala siya kay Eric. Very defined ang jawline nito. Matangos ang prominenteng ilong. Kissable ang lips. Mapungay din ang mga mata nito na binagayan ng makapal na kilay. Bakit ang perfect ng binata? Napatingin din to sa kanya. Nagtamang kanilang mga mata. Hindi niya na napigil ang sarili. Tinalikan nito sa pisngi ni kinagulat ni Eric. Thank you for protecting me. Wala kang dapat ipagpasalamat. Trabaho ko ang ginagawa ko. Matabang na sabi nito. Kahit pa, you go beyond that. Sinama mo ko sa lugar na kinalakihan mo. Pinakilala mo ko sa pamilya mo. Gusto niyang kurutin sa singit ang sarili. She's romanticizing everything. Nawawala na siya sa katinoan. Tumayo na siya at nagsimulang maglakad. Hindi siya dapat bigyan ng ibang kahulugan. Ang mga ginagawa ng bodyguard, bumalik sila sa pinagparadahan ng motor, ngunit ayaw umistart ng paandarin ni Eric. Bakit? Sira ba? Ayaw umandar, dadalhin ko lang sa pagawaan. Anito nagsimula na magtulak ng motor. Pawisan ito nang makarating sa gawaan. Malayo din ang kanilang nilakad. Nag-alis ito ng t-shirt at malaya niya itong pinagmasdan. Pandesal sa gabi, napangiti siya. Bakit ka nakangiti? May nakakatawa ba? Anang binata na seryosong nakikipag-usap sa mekaniko. Inalis niya ngiti sa labi at umiling. Sumimangot siya. Ayusin mo mukha mo, hindi ko gustong masiraan tayo ng motor. Singhal naman ito sa kanya. Nagiinit ang ulo niya, tumalikod na lamang siya upang itagong iritasyon. Boss, malaki ang sira ng motor mo. Kailangang ibaba ang makina. Mag-train na lang kayo pa uwi ngayong gabi. Bukas pa magagawa to. Magsasara na rin kami. Nagbihis si Eric at hinawakan itong kanyang pulsuhan. May malapit na train station. May nakita siyang batang nagtitinda ng bracelet na gawa sa beads. 10 piso lang, pero wala siyang hawak na cash. Pumili ka na, bilisan mo, sabi ni Eric at binayaran ng batang nagtitinda. Hindi nito kailangang magdalawang salita. Kumuha siya ng 2 bracelet na 2 kulay lang ang beads, black at white. Sinuot niyang isa kay Eric na ikinagulat nito ngunit hindi naman ito tumanggi. Muli siya nitong hinila papunta sa madaming tao. Lihim siyang napapangiti. His hand holding her hand ay parehas na may bracelet.
Couple bracelet ba ang tawag doon? Biglang mga simpleng bagay ay nagpapasaya sa kanya. Siksikan sa loob ng tren. Unang beses niyang makasakay sa ganitong tren na luma't wala siyang tiwala. Pakiramdam niya, base sa ingay ng makina, ay maghihiwalay ang mga pyesa anumang sandali. Magkaharap sila ni Eric. Pinagmamasdan na lamang niya ito upang malibang siya. Langhap din niyang pinaghalong pawis at pabango nito. Bakit nakakawala sa sariling amoy ng binata? Siksikan na talaga. May mga sumakay pa, napayakap siya kay Eric. Kumuha to ng earphones at nilagay sa isang tenga nitong isa at ang isa naman ay sa tenga niya. Teka, bakit para silang magjowa? Usong acoustic songs ang pinakikinggan nito. Napasandal siya ng tuluyan sa dibdib ni Eric. Hawak nitong bewang niya dahil may mga kalalakihang nasa tabi niya, dinig niyang tibok ng puso ng binata. Ang luma at maingay na tren ay tila first class ang dating at ayaw na niyang matapos ang biyahe. Nagulat pa siya na maramdamang huminto na ang tren at hawakan nitong kamay niya pababa. Napakapit siya sa binata na may 4 na lalaking lumapit. Base sa kasuotan ay dayong mga to. Boss, hindi kami hold-upper at hindi kayo masasaktan. Ipahiram mo lang sa amin ang bebot mo. Tig-isang putok lang kaming 4. Anang pinakamatangkad na lalaki at may pinakitang baril mula sa bag. Gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan. Okay, ani Eric. Nasindak siya sa sagot ng binata. Madilim at madalang ang taong bumababa sa istasyon ng tren. Napatingin si Sandra kay Eric. Tumango lamang ito na tila pinapamigay na siya. Kitang-kita niyang nasiyahan ng matangkad na lalaki at ibinalik ang baril sa loob ng bag. Madali naman palang kausap ang boyfriend mo, Miss Beautiful. Isasama ka namin sa apartment. Ibabalik ka namin ng buhay basta sumunod ka lang sa mga ipapagawa namin sa'yo. Tsak naman na masasarapan ka. Nagpumigla siya ng hawakan ng lalaki. Biglang sumugod si Eric at nagpakawala ng flying kick sa lalaking may hawak sa kanya. Nagulat ang 4 na kalalakihan. Sinuntok ng binata ng 2 beses ang isang lumapit. Tinadyakan naman ito ang isa pa. Nagtayuan ng mga lalaki at sinugod ng sabay-sabay si Eric. Pinagtulungan ng mga ito ang binata. Lumalaban ito ng suntukan. Napahandusay ito ng pagsusuntukin at sipain ng 4. Nagimbal siya. Naganap siya ng pwedeng gawing panlaban. May nakita siyang bakod. Kumuha siya ng kahoy at pinukpok sa likod ng isa. May pako pala ang kahoy kaya dumugong likod ng kalaban. Nanlilisik ang mata nito at nilapitan niya upang sampalin. Inawat to ni Eric na nakabangon na. Pinalibutan sila ng 4 na lalaki. Magkatalikuran sila. Hawak niya ang kahoy at si Eric naman ay nakaakma na ng suntok. Tila siya nasa action movie. Pagbilang ko ng 3 ay tumakbo ka palayo. Huwag kang lilingon. Akong bahala sa mga to. Tumango siya ngunit wala siyang balak na iwan ng binata. Kahit na magaling to ay hindi nito matatalong 4 na lalaki. Nakita niyang nakatingin ang pinakalider sa bag na may baril. Kailangang maunahan niya ito. Mabilis ang pangyayari. Habang nakikipagsuntukan si Eric sa 3 lalaki, ay nag-agawan sila sa bag ng leader. Kinagat niyang kamay nitong nakahawak sa bag. Nang mabitawan ng bag ay kinuha niyang baril at kinalabit ang gatilyo pataas. Muntik siyang tumumba sa impact ng pagputok. Umalis kayo kung ayaw niyong mamatay. Mga hayop kayo. Sigaw niya at tinutukan ng baril ang mga lalaking nag-uunahang tumakbo. Nanginginig ang katawan niya sa takot. Lumapit si Eric at kinuha sa kanyang baril. Okay ka lang? Tanong nito. Napasalampak siya sa lupa. Hindi siya okay. Ikaw, okay ka lang? Aniya kahit pa nakita niyang putok ang labi nito. Agad siyang lumapit at hinaplos ang labi ng binata. Naglapat ng kanilang mga mata. Unti-unti niyang binabagtas ang pagitan ng kanilang mga labi. Ngunit tumayo si Eric. Tara na. Anitong inabot ang isang kamay nang may makita silang padating na jeep. Wala silang kibuan habang sakay ng jeep. Hinawakan niyang kamay ng binata na may galos din. Napangiti siya nang makitang couple bracelet. Sinalubong sila kaagad ng pamilya ni Eric. Nag-aalalang mga to at ginabi sila. Nahintakutan ng mga to nang makitang pasat putok ng labi ng binata. Nagkwento si Eric. Masamang tingin ni Nanay Maria sa kanya. May karapatan itong magalit at dahil talaga sa kanya kung bakit napaaway ang anak. Kinamot nitong sugat ng binata. Hinugasan nitong pinakakuloang dahon ng bayabas ang sugat at nilagyan ng dinikdik na dahon. Napangiwi siya. Hindi gagaling ang sugat sa ganoon. Eric, wala bang gamot na pwedeng ipahid at ipanlinis? Ani ang nag-aalala. Inirapan siya ni Nanay Maria.
Epektibong ginagawa ko. Noon pa mang bata si Eric ay gumagaling kagad ang sugat niya. Rogelio, bukas ay magkatay ka ng manok. Mag-aalay tayo upang maalis ang malas na dumating at paparating sa ating bahay. Anitong masama ang tingin sa kanya. Eric, wala bang nabaling buto sa'yo? Magpatingin kaya tayo sa doktor. Aniya. Hindi na, ipinatawag ko na si Mang Gusting, ang pinakamagaling na manghihilot sa bayan ng Santa Isabel. Ani Nanay Maria. Napangiwi siya, natanaw niya ang parating na matandang tila albularyo. Inalis ng binata ang t-shirt na suot, napatingin siya sa six-packs abs nito at malaking biceps. Nakabasid lang siya sa ginagawa nitong orasyon. Pinaliguan nito ng langis ang katawan ni Eric. Parang gusto niyang mag-volunteer na tagapahid ng langis. Siyang nasasaktan sa paghihilot na ginagawa nito sa binata. Pinapatunog pa nitong mga buto. Pumasok na sila sa kwarto. Inalalayan niya si Eric na humiga kaso'y natangay siya nito kaya naman nakapatong siya sa katawan nito. Naglapat ang kanilang mga mata. Hahalikan na talaga niya ito para naman mapawi ang sakit nito sa katawan. Kaso'y biglang bumukas ang pinto. Ay! Mahabaging langit! Sabi ni Nanay Maria sa naabutang eksena. Pinamulahan siya ng muka, ngunit hindi siya makatayo. Nilapitan siya ng nanay ni Eric. Hinila siya palabas ng kwarto. Hayaan mo na magpagaling ang anak ko. Sa kwarto ka muna ni Dahlia matulog. Anitong nakasimangot. Inihatid siya nito sa kwarto ni Dahlia. Tara, tabi tayo matulog. Huwag mong pansinin si nanay. Hindi pa niya lang matanggap na nag-asawa ng paborito niyang anak. Natatawang sabi nito. Nasaan ang dalawa niyo pang kapatid? Hindi ba't apat kayo? Aniyat na upo sa kabilang side ng kama. Nasa dormitory at lingguhan ng uwi nila Calix at Lizzie. Malayo kasing pribadong paaralan kaya kinakailangan nilang mag-dorm. Kumusta ka naman? Unang beses mo pa bang makapunta dito sa Santa Isabel? Pangalawang beses. 12 years ago ay nakapunta na ako dito para magbakasyon. Memorable din ang bakasyon na yon dahil may nakilala kong batang lalaki. Kaso biglang naputol ang bakasyon namin kaya hindi ko na siya nakita ulit. Anong pangalan ng lalaki? Hindi ko na itanong. Nagkakilala lang kami dahil namimingwit ako ng isda sa ilog noon. Matagal na panahon na yon. Hindi ko na nga rin matandaan ang mukha niya. Pero may naiwan ako sa kanyang locket. Hindi ko nga lang alam kung naitabi pa ba niya. Kasi nahulog siya sa ilog at muntik nang malunod. Buti na lang at nakita ko. Swimmer ako kaya naman nailigtas ko siya. Mahiwaga talagang ilog na yon. Marami nang binawian ng buhay doon. Actually, si kuya ko din muntik nang malunod. Si Ariana naman na nagligtas sa kanya. Napaisip siya. What a coincidence. Hindi kaya si Eric ang iniligtas niya noon? Imposibleng nagkita na sila ni Eric 12 years ago. Kagaya ng sabi ni Dahlia, maraming nalulunod sa ilog. Tanging ang pintas niyang may lakit ang magpapakilanlan nilang dalawa. Napasilip siya sa bintana. Nakita niya si Eric na gumagawa ng bonfire. Nagpaalam siya kay Dahlia. Bakit hindi ka pa natutulog? Aniya. Nagpapaantok lang. Nakita niyang may bote ng alak itong iniinom. Ano yan? Lambanog. Itong alak na uso dito. Inagaw niyang sinali nito at ininom. Muntik siyang maduwal. Sobrang pait pala ng lambanog. Binawi ni Eric ang baso sa kamay niya. Hindi ko gustong ginawa mo kanina. Napatingin siya dito. Ako ang dapat na magligtas sa'yo kaya kahit na anong mangyari susunod ka sa utos ko. Hindi kita iiwan sa ganong sitwasyon. Paano kung naunahan ka na lalaki sa baril at nabaril ka? Paano ko ipapaliwanag sa daddy mo na namatay ka sa pagliligtas sa bodyguard mo? Anitong tumungga ng alak. Bakit iniisip mo pa yon? Nandito na tayong dalawat ligtas. Paano ko maulit? Priority ang kaligtasan mo. Naintindihan mo ba? Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Tumango siya. Eric, magpatingin ka sa doktor. Baka may nabaling buto sa'yo. Tigilan mo din ang pag-aalala sa akin. Bodyguard mo lang ako. Hindi ka kailangang maging concern sa akin. Tama, bodyguard lang kita. Ani ang inagaw ang baso at muling uminom ng lambanog. Wala nang pait. Mas mapait ang sinabi ni Eric. Napatitig siya sa apoy na nasa harap. Bakit nga ba siya sobrang concern? Tumayo siya ngunit maagap na nahawakan ng binatang kanyang kamay. I'm sorry. Hindi na maulit ang nangyari kanina na nalagay ka sa panganib. Muli siyang umupo. Wala kang kasalanan. Nagkataon lang na may mga manyak tayong nakasabay sa tren. Namayaning mahabang katahimikan. Paano natin matutulungan sina Nanay Maria at Tatay Rogelio na maging magaan ang buhay nila? Hindi na sila bumabata kaya dapat magkaroon sila ng modern equipments. Aniya, mawawalan ng trabaho ang mga tauhan namin kapag nagkaroon ng makabagong kagamitan. Isa pa ayaw ko makikialam ka sa buhay ng pamilya ko.
Alam kong sa isang kumpas lang ng kamay mo ay kaya mong gawin ng anumang gusto mo kaya ngayon pa lamang ay binabalaan na kita. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Nakakailan ka na? Ani ang inibang usapan. Nahihilo na siya at lumalakas ng loob. Umiling lang ito, nalaki ang mata niya. Ibig sabihin, virgin ka pa? Pwede kong makuha ang gusto ko ng walang karelasyon. Ha? Paano? Curious talaga siya. Maraming willing sa ganong setup. Bed body. Umasim ang mukha niya. Bakit hindi ka na lang mag-girlfriend tapos siya na lang yayain mo? May hinihintay ako. Wow, ang swerte naman ni Ariana. Siyang hinihintay mo, no? Ani ang nanunukso ang tinig, ngunit tila binudbura ng asin ng sugat sa puso. Hindi kumibo ang binata. Uminom siya ulit ng alak, dalawang sunod. Lumapit siya kay Eric. Kung okay pala sa yung bed body setup, let's have that kind of relationship. Matapang niyang sabi, namilog ang mata ng binata. Halatang interesado to sa alok niya kaya tsak niya kayang papayag to. Sorry, I don't mix business and pleasure. Anitong umiwas ang tingin sa kanya. Ha? Bakit? Hindi mo ba gusto ang katawan ko? Tara sa kwarto, ipapakita ko sa'yo. Desperadang sabi niya tinilang kamay nito. No way, tumigil ka nga sa mga sinasabi mo. Itry mo muna ako. Kiss me. Ani ang pilit inilalapit ang uso sa binata. Binitawan lamang niya ito nang madinig ang boses ni Nanay Maria. Eric, bakit nagpapahamog ka pa? At ikaw Sandra, bumalik ka na sa kwarto ni Dahlia. Sabay silang napatayo. Sumunod siya sa kwarto ni Eric. Sinara niya ang pinto. Eric, I have an offer. Let's be bed buddy. Magbabayad ako. Dadinig kong kailangan ng pamilya mo ng 5 milyon. Be my bed buddy at ibibigay kong 5 milyon kahit na doble o triple pa. Naiiling na tumawang binata. Sobrang inip ka na ba at wala ka mapaglaruan kaya inaalok mo ko sa akin yan? Tumigil ka, huwag mong haluan ng ibang relasyon ng ugnayan natin. Ayoko magkaroon ng problema. Anong magiging problema? Kapag kailangan mo nang umalis, you can leave anytime. Ikaw ang gumawa ng kasunduan na pipirmahan nating dalawa. Susundin ko kung ano man ang gusto mo. Sandra, lasing ka kaya hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Hindi ako lasing. Ani ang muntik na matumba. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakababa siya at hindi niya matanggap ang pagtanggi mula sa binata. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. She's going to make him hers. Sa kahit na anong paraan, masagasaan ang masasagasaan. Kinabig niyang batok ni Eric at tumingkayad upang maabot niyang labi nito. Dinikit niyang labi niya, ngunit tila ito tuod na hindi gumagalaw. Dinikit niyang katawan sa mainit na katawan nito. Paano ba humalik? Kiss me. Aniya sa magkadikit nilang mga labit hindi siya nabigo ng sakupin ni Eric ang kanyang bibig. Nang lalambot ang tuhod niya, pumikit siya at ginagat ang bawat galaw ng labi nito. Kinuha ni Eric ang kamay niya, tinalikan ng kanyang kamay. Napapikit siya at hindi niya na namalay na nangyari. Hinila siya ng kanyang diwa sa kadiliman. Napabalikwas siya ng bangon kinabukasan. Wala si Eric sa tabi niya. Pinakiramdaman niyang sarili. May nangyari ba sa kanila kagabi? Suot pa rin ni Sandra ang damit kagabi. Wala naman siyang kakaibang naramdaman sa ibang bahagi ng katawan. Agad siyang tumayo at hinanap ang dugo sa bedsheet at kumot. Wala din. Napaupo siyang muli. Pilit inaalalang nangyari kagabi. Bago siya tuluyang agawin ng dilim ay may sinabi si Eric sa tenga niya. Kung hindi mo ako bodyguard, magpapakasaya tayo araw-araw sa kama. Anas nito sa tenga niya. Hindi nga lang niya alam kung tama bang dinig niya. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Napaawang ang labi niya na makita itong nagsisibak ng kahoy. Nakaumbok ang masos nito sa bawat palo ng palakol. Shirtless ang pawisang binata at naka-shorts lang. Napahawak siya sa labit na alalang mainit niyang halikan kagabi. Napatingin sa kanya si Eric. Nagtago siya sa likod ng kortina. Bumilis ang tibok ng puso niya. May narinig siyang yabag na papalapit. Kumatok na muna ng 3 beses si Eric bago pumasok. Nanatili siya sa kinatatayuan. Kumustang pakiramdam mo? Anito. Wala akong maalala kagabi. Ano bang nangyari? Sagot niya kahit pamalinaw ang lahat na nangyari. Wala kang naalalang kahit na ano? Wala, as in blanco. Ganun talaga ako kapag nalalasing. Ano bang nangyari kagabi? Hindi mo naman siguro ako pinagsamantalahan ano? Hindi ako nakikipag-sex sa babaeng lasing. Anitong kumuha ng tuwalya at pumasok sa banyo. May ginawa ba tayo kagabi? Habol niya dito. Bigla itong lumingon paharap sa kanya. Wala rin ako maalala. Anitong tila galit. Naalala niyang lahat kahit na hanggang ngayon ramdam pa rin niyang matamis nitong halik. Kaso wala pala itong naalala sa nangyari. Ayos na din dahil nakakahiyang mga pinagsasabi niya. Nag-alok pa siya na maging bed buddy sila. Nababaliw na yata siya.
Dahil marahil na kalungkutan ay kung ano-ano nang pumapasok sa kokote niya. Teka, malungkot nga ba siya? Parang hindi naman. Napapangiti pa nga siyang mag-isa. Binalikan niya ang kumot at kobre kama. Wala namang bakas na ginalaw siya nito. Paglabas nito ay pumasok naman siya sa banyo upang maligo. Nabunggo siya nito at muntik na siyang matumba. Nasalo siya ng binata. Kaso'y nakadikit ang tila sawa nitong alaga sa kanyang puson. Naitulak niya ito. Lakas ng loob niya na magaya na maging bed buddy sila pero takot naman siya. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya nang makabalik sa buhay niya. Hindi niya gustong nararamdaman. Sandra, may picnic na inihanda sila nanay. Sa bukid tayo kakain. Bilisan mo, sigaw ni Eric. Lumabas siya ng kwarto at suot ang bagong biling dress. Maganda at sakto sa kanya ang sukat ng damit. Nakahanda ng buong pamilya paglabas niya. Napalis ang ngiti niya nang matanaw ang pagdating na si Ariana. Picnic ng pamilya, bakit kasama to? Nauna pa itong mangunyapit sa braso ni Eric. Nagmasid lamang siya sa likod. Tumabi sa kanya si Brownie. Nagulat siya ngunit nabawasan ng takot niya sa aso dahil kay Brownie. Tila may isip ito at ginagalaw pang buntot kapag nakikita siya. Niligtas siya ng aso sa ahas. Inalis niya ang takot at hinimas ang ulo ni Brownie. Hindi na siya mag-isa, kasabi niya itong maglakad. Medyo nahuli sila ni Brownie. Ang bilis magsilakad ng pamilya ni Eric. Hindi rin kasi komportable ang suot niyang tsinelas na di goma. Nagpaltos ng paa niya. Umupo siya sa isang tabi upang ikabit ang napigtas sa tsinelas. Umupo din si Brownie. Mahal na yata niya si Brownie. Tila gusto niyang umiyak sa pagdamay nito sa kanya. Pagbalik niya sa Pilipinas ay tila nag-iba ng dating na matapang na si Sandra. Nagdesisyon siyang umuwi na lang sa bahay. Tinatamad siyang maglakad. Tuluyan na siyang sumalampak sa damuhan at yumuko. Namalayan na lamang niyang pares ng paang nakatayo sa harap niya. Anong nangyari? Ano na naman ang drama mo? Ani Eric. Umiling siya. Wala, hindi na ako sasama sa picnic niyo. Nandun naman si Ariana. Huwag mo kong ipahiya sa pamilya ko. Tumayo ka dyan. Wala siyang nagawa kundi ang tumayo. Nakita ni Eric ang paa niya na may paltos at ang tsinelas na pigtas. Pumasan ka sa akin. Utos nito at umupo na nakatalikod sa kanya. Pinulupot niyang kamay sa leeg nito at ang legs niya sa bewang ng binata. Nakalapat din ang dibdib niya sa likod nito. Napangiti siya. Gusto niya ang piggyback ride. Kunwaring bida siya sa drama series. Teka, kontrabida yata siya. Si Ariana ang babaeng mahal at importante para dito. Habang siya ay malaking abala lamang. Eric, ano nagustuhan mo kay Ariana? Anong klaseng tanong yan? Iba na lang ang itanong mo. Kunwari makikita mo ko sa isang lugar at hindi mo ko kilala. May chance ba na magkagusto ka sa akin? Hindi kumibo ang binata. Aalukin mo ba ako maging bed buddy? Iniba niyang tanong. Hindi ako nagyayaya. Ang mga babaeng lumalapit sa akin. Naniniwala siya dahil siyang nagyaya dito. Bukod sa gwapo at macho ay mabangong binata. Kagaya ngayon na nakasubsob siya sa leeg nito. Sige, halimbawa niyaya kita. Papayag ka ba? Hindi kita papatulan. Nasaktan siya sa sagot nito kaya naman kinagat niyang leeg nito para makaganti. Kaso hindi ito nasaktan, tila nakikiliti pa. Nahuli niyang kiliti nito. Sandra, tigilan mo yan. Pinagpatuloy niyang pagkagat sa leeg nito. Nagmamarkang ngipin niya. Nagtatawanan silang dalawa. Tumahol si Brownie. Sandra, nakakahiya kay Brownie. Baka akala ko anong ginagawa mo sa akin. Tumigil ka na. Hindi ko alam na vampira ka pala. Nabitawan siya ni Eric na hindi siya tumigil. Malakas ang kiliti nito sa leeg. Bumagsak sila sa damuhan. Hindi niya na maalala kung kailan siya tumawa ng ganito katindi. Masarap sa tengang halakak ng binata. Eric, seryoso ko sa offer ko. Kung okay ka sa bed body setup, subukan natin. Kapag nagustuhan nating parehas, pag-usapan natin ang rules. Natigilan ng binata at natigilan din siya. Wala pa siyang karanasan pero bakit tila pinapamigay niya ng sarili kay Eric? Mahal niya na ba to?